Kasi hindi naman pare-pare yung pangangailangan sa bawat lugar TP eh. Pero kinakailangan maipundar natin at kinakailangan matugunan lahat yung sinasabi na 10 billion na dapat bumalik sa farmers sa apat na pamamaraan. Yung mechanization, yung seedlings, yung extension at saka yung pagpapautang sa kanila. Itong apat na paraan na ito, gusto kong malaman kung ang bawat rehistradong magsasaka na ang pangalan niya ay nakatala doon sa registry na yon ay talagang nakatatanggap. Sa tingin ko ay dapat yan ang unang-unang buksan natin yung mga accounting books na yan kung talagang napupunta. Dahil nga sa dami ng pakikipag-usap ko sa mga kababayan natin sa Tarlac, wala pa akong nakita o nagsabi sa akin na sila'y nakatatanggap. Magandang araw mga kabanat, welcome back sa Banat Didis News Channel. Ito na nga mapapanood nyo na mga nakakagulat na balita at nangyayari sa ating bansa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, like, comment, at pakihit na rin ang notification bell para lagi po kayong updated pag may bago tayong video. Maraming salamat po sa suporta sa Banat Didis News Channel. Pero sa yung unang 5 taon, ay talagang nakisama rin yan sapagkat may mga kanikan-kanya sila mga vested interest. Kapag lilitaw na yung talagang lalaban na sila sa kanilang pansariling interest na kung kinakailangan ng kumalas, ayun, nakita na natin kung anong naging kulay nila. Dapat hindi ganun ang isang ang isang senador. Ang isang senador TP, gagawin mo yung kung ano yung tama. At kung halimbawa ang pangulo na inihalal ay tama yung kanyang ginagawa, suportahan mo sapagkat wag mong ipagpauna yung sarili mong interes. Nakagaya ng ginawa nung mga senador ngayon, na konti na lang ang panahon natitira, lumaban bilang pangalawang pangulo, may lumaban na pangulo, at mayroong nagpapare-elect. Pero pinalitaw nila na hindi talaga sila kasama doon sa team ni Pangulong Duterte. Ngayon, pupunta tayo sa rice tarification. Kung ikaw ay taga Bulacan na TP, ako ay taga Tarlac. At ako ay lumaki sa Bukirin sapagkat ang aking ama isang magsasaka. Kaya kung pag-uusapan ay yung kapalaran ng mga manggagawang bukid at mga magsasaka natin, kaisa mo ko dyan, TP, sapagkat alam natin kung ano ang science ng agriculture. Ang tarification law isang mabuting batas, TP. Ang implementation lamang ang nagkasabit-sabit yan. Unang-una na, yung RCEP na dapat ay maibalik na biyaya sa mga magsasaka ay talagang hindi matino ang pagpapatupad. Sasabihin ko sa iyo na yung meron silang registry ng mga farmers sa buong Pilipinas. Dapat sana diyan matukoy kung isa-isang yung mga farmers na kapag kaya na sinuri mo ay talagang malulungkot ka, mauunsyami ka sapagkat ang bunga kala mo yung mga farmers sa ating bansa ay nakatala sa tinatawag na registry. Alam ko yan. Pero tsaka mo titingnan ngayon kung yung nakaukol na RCEP, yung ganansa na nakukuha natin sa tarification. Unang-una, yung apat na bahagi ng TP, yung mechanism nandyan, pagkatapos yung sa ano yun sir? Una, machinery, parang 50%. Hindi ko alam kung magkano bigayan eh. May machinery, may binhi, at saka mayroong training. Parang ganun yun. Yung mekanismo, ang mekanismo ay 50%, kaya 5 million. Kasi 10 billion lahat yan for 6 years yan TP. Kung maliwanag lang at maayos ang pagpapatupad yan, dapat sana yung mga biyaya na yan ay tukoy na napadadaloy natin sa mga farmers natin. Hindi nangyayari yan, TP. Ako masasabi ko, sapagkat ako'y taga-Tarlac, sa bawat pag-uwi ko, tinatanong ko kung nakaka-receive sila. Doon sa ganang sa kanila, yung mechanization, that's 5 billion. Yung sa in-plant breeding sa mga seedlings, ay 30% yan o 3 billion. Yung agricultural support, another 10% yan or 1 billion. At saka another 1 billion. Kaya 10 billion yan sunod-sunod na 6 na taon. Kung yan ay pinatupad ng maayos, hindi ganyan ang naging kapalaran ng ating mga magsasaka TP. Pagkatapos mayroon pang isa na mali yung ang naging patakaran. Yung NFA, ang ginawa nilang buffer stock ay 15 days lamang. Mali yung TP. Dapat sana ang ginawa nila at least 60 days. Kapag ganun ang nangyari, ang gagawin ng NFA, siyang dapat nabibili ng palay mula sa ating mga magsasaka. Hindi ngayon siya pwedeng bumili kasi 15 days lang ang buffer na nakalagay sa batas. Dapat 60 days para makapagpagawa siya ng mga bodega at bibili siya ngayon bibili siya mula sa mga magsasaka. Ang magiging ganansya noon ay may stabilize ngayon yung presyo ng palay at hindi tayo makikipagsabayan sa importation. Magkakaroon ng protection ngayon yung mga magsasaka. Sa mga tweed, makikita mo ang pagpapatupad talaga
ang pinaka-problema sa lahat ng batas. Hindi lamang yan. Ang sinasabi ko siguro, sa una sigurong taon ng aking panunungkulan, kung sa akin sakaling ako ay magkakaroon ng pagkakataon, ay gugugulin natin siguro sa pagsasaayos lang ng implementation sapagkat napakarami nating batas na matitino na magaganda. Ngunit ang implementation ng sabit. Sayang ang mga batas na nagawa na natin. Alright. Una sir, sinabi nyo better implementation. Kasi nga sir, kachika ko yung mga magsasaka ko na mga kamag-anak, no, sabi ko, ano ba drama nyo? Ano nagaganap dyan? Kasi daw, halimbawa may mechanization, may parang higante silang traktor, parang gano'n, tawag nila halimaw. Tapos, yun daw kabesa lang, yung panguluhan lang daw ang merong hawak. Tapos, pinaparenta daw sa kanila. Tapos madalas pa daw yung rates ng panguluhan, mas mahal pa kaysa sa rates ng private, yung hindi bigay ng gobyerno. Kaya nga, hindi yun ang layunin ng batas sa TV. Ang layunin ng batas, lahat ng mga farmers cooperatives na yun ay magkakaroon lahat ng kani-kanyang mga pamamaraan para makamit nila yung mechanization goal na yun, para nga makalaban sila. Ang issue rito yung competitiveness ng ating mga magsasaka. Paano sila makakapag-compete sa ibang bansa katulad ng Vietnam at Cambodia? Kung ang production cost natin ay 12 pesos per kilo, doon din naman bibili ng trader 12 pesos din. Kaya walang kikitain. Ikumpara mo sa cost sa Vietnam na 6 pesos per kilo. Kaya nakaka-compete sila, tayo hindi makalaban ngayon ng farmers natin. Kawawa Okay, sir. kapag hindi natin Time out lang po sir. Pwede yung paliwanag nyo lang sa amin sir. Sabi nyo, ang production cost dito 12 kada kilo. Vietnam, Ng palay. 6 kada kilo. Paano po natin mahanapan ng paraan yun sir na mapababa yung production cost? At least from the point of view of Filipino farmers. dapat papasok doon yung subsidy nga at ang pinanggagalingan ng subsidy natin nandun sa RCEP talaga. Hindi ngayon natutugay-gayan yung pagpapatupad yan. Kasi kung halimbawa dumating yung mga farm assistance, hindi lamang sa mga binhi, kundi sa mga pataba, yung gamit nila, necessarily bababa ngayon yung cost nila sapagkat manggagaling doon sa subsidy ng gobyerno. Sa ngayon wala silang magamit. Paano sila lalaban sa Vietnam at saka Cambodia? Samantalang ang Cambodia, merong natural fertilizer yung kanilang pinagtatamnan dahil nga doon sa Mekong Delta. Na meron silang Mekong River na tayo'y wala. So, tayo, magkano yung fertilizer? Fertilizer lamang, umabot na yata ng mahigit 180 isang bag ng abono. Hindi, sir, yung huli kong yung huli ko pong inuman doon sa mga barkada ko doon. 2.7 na po isang sako, sir. Yun daw isang sako po ng pataba, napakamahal ng araw. Kaya po masakit na nga sa kanila. Hindi ko So, akala ito po. nakataas pero palagay ko masyado ng abnormal ang presyo kapag napunta sa ganung klaseng level TV. Opo, ito may mga nagko-comment nga sir, sa kanila daw 2.4. May isa po nagsabi, si Roda Bautista Andres, nasa 2.5 to 2.7 na po ang isang sakong abono. Kanya masakit nga daw po talaga. Alright, ganito po, sabi ninyo sir, i-revamp natin ng bahagya yung RCEP. So I think baka edit lang yun ng IRR siguro, no? Isa-subsidize kamo natin yung mga magsasaka para mapababa, at least as far as they're concerned, mapababa yung kanilang production costs. So, ang dating sa akin sir noon, kukunin natin mula sa taripa ng mga ini-import, tapos yung kapiraso ng taripa, i-shoot natin sa mga magsasaka. Ngayon po sir, bilang senador, paano nyo po mapangyayari? How can you make that happen? Unang-una, channeling ng funds. kinakailangan mapatawag yung meron tayong oversight function. Gusto ko kasi i-account yung 10 billion per annum na nakukuha natin doon sa tarification law. At gusto kong ma-account yun sa pamamagitan ng listahan ng farmers registry na meron tayo kung talagang naibibigay sa bawat farmers ang kani-kanyang kaukulan. Depende sa kung ano yung pangangailangan niya. Kasi hindi naman pare-pare yung pangangailangan sa bawat lugar TV. Pero kinakailangan maipundar natin at kinakailangan matugunan lahat yung sinasabi na 10 billion na dapat bumalik sa farmers sa 4 na pamamaraan. Yung mechanization, yung seedlings, yung extension at saka yung pagpapautang sa kanila. Itong 4 na paraan na ito, gusto kong malaman kung ang bawat rehistradong magsasaka na ang pangalan niya ay nakatala doon sa registry na yon ay talagang nakatatanggap. Sa tingin ko ay dapat yan ang unang-unang buksan natin yung mga accounting books na yan kung talagang napupunta. Dahil nga, sa dami ng pakikipag-usap ko sa mga kababayan natin sa Tarlac, wala pa akong nakita o nagsabi sa akin na sila'y nakatatanggap. Samantalang, mahigit ng 1 year ang ating ratification law, TV. At yan ay pagkatapos ba ng 6 na taon, parang wala tayong
naibigay man lamang na pantulong sa mga farmers. Paano nga naman sila lalaban ngayon? Paano maging competitive ang mga farmers natin kung yung inaasahan nila na pantulong sa kanila hindi naman dumadaloy talaga? Alright. Sir, ito po, hindi ko po alam kung aware kayo dito, pero actually, feeling ko aware kayo eh. Yun pong, alam natin ng mga magsasaka, hindi naman po mataas pinag-aralan ng marami dyan. Iba dyan, high school, bisan nga po, grade 3, grade 2 lang ang natapos. So, hindi sila magaling sa mga paperwork. Kasi ganoon po yung mga kamag-anak ko, sir eh. May iba nga doon, no read, no write pa ako na kamag-anak, sir eh. Jackpot lang ako, nakapag-aral ako ng konti eh. Pero ang sisti, sir, ang nangyayari po, nahihirapan sila sa pagpaparehistro sa NFA. So, ang nangyayari po, minsan kahit nga magpa-register sila para makapagbenta sila sa NFA, kasi di ba lately, parang last year yata, yun, nagsabi si Pangulong Duterte na bibili ng NFA ng at least 19 pesos yata per kilo yung palay na dry. Hindi nagaganap. Ang nangyayari, sir, alam nyo, hindi daw sila tinatanggap ng NFA, napipilitan sila na magbenta sa mga rehistrado na sa NFA. So, ang nangyayari po, sir, tipo ako magsasaka, ibebenta ko doon sa nagparehistro sa NFA. Tapos, ibebenta ko na mas mura, 16 pesos, tapos papatungan nila na lang ng dos, tapos ibebenta sa NFA. So, nagkakaroon po ng middleman. So, ano po ba sir ang po pwede natin gawin para siguro mawala yung mga middleman na gano'n, mas mapadali yung rehistrasyon sa NFA, ganyan. Hindi ko po kasi alam eh, totohanan lang. Ang alam ko lang po problema, hindi ko po alam yung solusyon eh. Totoo lang ang sinasabi mo, TP. Ang nangyari nga sa batas dahil nga ang ginawa nilang buffer ay 15 days lang, parang hindi naging mabisa ngayon ang role na ginagampanan ng NFA. Dapat ibalik natin sa 60 days dahil kapag 60 days ang buffer natin, mapipilitan silang bumili ngayon. Paano nga naman sila bumibili kung 15 days lang ang buffer? Kapag ginawa mong 60 days, mapipilitan sila ngayon na mabigyan natin sila ng budget na gumawa ng maraming mga warehouses na doon nila ngayon ilalaga o i-imbak yung kanilang bibilin sa mga farmers. At madali namang matukoy kasi kapag pinatawag natin ng NFA, base nga sa listahan, o sino ba yung mga nakalista sa inyo ng mga farmers? Bakit hindi nakalista? Ano ba yung problema? Doon natin makikitang isa-isa. Kasi po kanya wala na po kaming pondo dahil 15 days lang ang buffer namin. Kung may babalik yung 60 days, ito po yung magiging budget natin, malalaman po namin kung ilan ang bibilhin namin sa mga farmers para ma-stabilize po yung presyo ng palay. At sa ganung paraan, makalaban sila maliban pa doon sa mga suporta na manggagaling sa mga RCEP na ating pinag-uusapan kanina, TP. Question sir, nung araw ba 60 days lang din yung buffer? O mas binago lang nila? Halos ganun din. May pagkakataon nga, mas malaki pa ron. Kasi nga, ang importante, ang NFA, ang maging role niya, mag-stabilize ng price. Hindi yung wala siyang gagawin ngayon una bes. Ano yung role niya sa ngayon? Parang inutil lang Ano na, bungi. Parang walang Bungi epekto. ang NFA. Hindi yun ang inaasahan sa batas. Ang inaasahan sa batas, kaya merong NFA, siya yung bibili. Siya yung magpuprotekta at susuporta sa support price ng palay para makaagapay ang magsasaka. Kapag hindi ganun ang ginawa natin, talagang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng ating agricultural output, TP. Sir, pag nanalo ko sakali sir, pala rin kang manalo ha. Kasi ang alam ko, ang pag nanalo ka halimbawa sa Mayo, budget hearing na agad. Halos, di ba? Ano po eh, end of June. Kasi po, di ba, ang mangyayari nun, kumari, manalo ka ng May 9, uupo ka ng June 30, magsusunod na yung susunod na Pangulo, tapos isasabit na yung National Expenditure Program, doon na maghihiring-hiring, no? Tama. Maasahan po ba namin, sir, na yung oversight ninyo sa NFA, sa Department of Agriculture, i-exercise yun na agad, sir? Kasi po, time is of the essence dito, sir, eh. Dahil nga po, alam naman natin, mga magsasaka, hindi naman po mga spring chicken yung mga matatanda na po marami dyan, di ba? At hirap na ng ilang taon na. Para mo nang nakita, TP, kasi gagamitin ko yung kaalaman ko sapagkat nagtagal naman ako rito sa mababang kapulungan. Halos alam ko na yung issue at yung mga patakaran, yung ginagawa at hindi nila ginagawa. Sa bawat hearing na lang ay palagi namin ipinaalala sa kanila. Ang una kong naging pagtayo nito bago matapos itong 18th Congress sabi ko nga kay Secretary Dar, dapat matagal ka nang resign sapagkat hindi mo talaga natutupad ang inihiling ng mga batas. Si Secretary Dar, sinabi ko sa kanya dapat matagal na siyang nag-resign. Noong unang palo pala ng ASF sapagkat ang dami kong sinabi sa kanya na dapat gawin niya. Mabuti pa ako na may nalalaman ako kung paano natin kukontrol ng ASF at kung paano natin kahit paano maproteksyonan ang mga backyard raisers natin na binubuo ngayon ay 75% ng ating pork requirement. Yung tinanong ko nga siya kung saan niya kukunin yung mga biik. Hindi niya alam kung saan kukunin. At sinabi niya, nagpamigay raw siya ng 500,000 na biik. Paano mo ako gagawin yun? Unang-una, hindi mo man lang masabi sa akin kung saan mo kukunin. Pangalawa, Sa Manilaga.
Kalahating milyong Hindi ko baby. mag-aalaga sa panahon ito ay rumaragasa nga yung ASF at ginawa lamang ka ako na lechon de leche lang yung mga bake na ipamimigay mo. Wala siyang naipundar. Kaya nga ang nangyari, napilitan tayong mag-importa. Matagal ko na sinasabi sa kanya ito, ngunit wala siyang ginawa ng kahit anong measure to sa sinasabi namin. 2 beses ko siyang pinuntahan pero 2 beses niya ako pinagtaguan. At ang sinasabi niya sa mga staff niya na nagsumbong sa akin, kaya lamang daw ako pupunta sa kanyang opisina. Sinadya ko siya 2 araw yon na isang alas 7 ng umaga, isang alas 8 ng umaga. Makatagpo ko lamang siya para makausap. At ang sinasabi niya, kaya lang daw pumunta ron dahil nangihingi ako ng project. Nakita mo ba meron bang secretary? At tinirahan ka ng ganon? Ang bungakala niya siguro ay walang magsusumbong sa akin na nandun pala siya at ang pinaharap niya sa akin ay yung mga USEC at sinabi na lamang na nakaalis na raw siya. Pero pag alis ko may nagsumbong sa akin. Nandyan lamang siya, sabi niya ayaw kanyang harapin dahil ang bungakala niya manghihingi ka lang ng project sa kanya. Okay. Yan ang ginagawa nila. Marami akong may pupunto sa kanila at yan harap-harapan ko sinabi sa kanya. Paano ka ako pati yung fish sufficiency index natin ka ako'y bababa? Tayo na paliligiran ng mga dagat. Tayo baka ako ay Bhutan? Tayo ba ay Afghanistan? O kaya Tibet na landlocked? Hindi. Hindi naman tayo Nepal na walang dagat. Tayo napapaligiran ng napakaraming dagat at marami tayong isda. Pati ba naman fish sufficiency index ay bababa pa? Paano mo pangangatiranan ka ako yan? Opo, Wala siyang masasabi sa mga ganyan eh. Sir, nagiging biro nga ngayon eh. Totohanan lang sir, ang running joke ngayon, yung Department of Agriculture, naging na pong sir, Department of Agricultural Importation. Ganun na nga daw ang nangyari sir. Budget hearing, sinabi ko sa kanya yan. At harap-harapan ko sinabi, sabi ko, Secretary, nandiyan ka sa likod ka ako ng sponsor ng budget mo. May nagpapanukala ngayon sa akin na ang DA gawin nating DAI. Tapos Kayo ba yun? nagpasimula nun. Ang sabi Okay, kayo pa nagpa-usor din. Alright. i-importa mo na Department of Agricultural Importation na lang ang ng DA. Okay. Sir, ito po. Hindi niya na ako ang ngumiti eh, gaya ng pagkakangiti mo ngayon. Tatawa ako. Alright, ganito po. So, napag-usapan na natin sir yung sa palay. Pag-usapan nga natin sir yung nabagito na lang din yung sa mga babuyan po, sa mga hog farmers. Kasi nga po, di ba, alam niyo naman, ito tatanda ko pa to sir eh, hindi pa nagko-COVID pandemic noon. Hindi ko madalas ako na nagpipiece of it. Oo. Oh, tapos bababa ako sa airport. Eh di ba may dinadaanan doon sir na yung parang foot wash, yung parang carpet, tapos gagawin mo yung sapatos mo para patay yung mikrobyo. Hindi naman nila ini-sprayan yun eh. So doon pa lang talaga sabi ko, ay red flag na to. Parang may problema na. So ano po ba sir magagawa ninyo para sa mga hog raisers natin na tinatamaan po talaga ngayon ng swine flu ba yung swine fever? Hindi pa, meron ng mga lugar ngayon na po pwede na kasing mag-alaga yung ating mga backyard raisers. Ang naging problema lang dahil nga yung regulasyon na pinalaganap ng DA panahon na yon, pati yung pagkukwarantin ng mga bibili, nagpanukala nga ako kaya ako siya pinupuntahan noon, may kasama ako talaga na eksperto sa pangangalaga ng baboy na makatulong man lamang sana sa kanyang mga technical mga tao doon na ang kanilang ginagawa ay kabaligtaran ng dapat na gawin. Hindi nga nila ako hinarap, sana ay nakatulong tayo. Doon lamang sa pagbibili lang ng baboy, kinakailangan ma-isolate yung mga lugar na kung saan lamang po pwedeng ilagak yung mga baboy. Pati yung mga truck at saka yung mga pahinante o driver noon, palaging hinuhugasan ng mga truck sa isang lugar at hindi papayagang pumunta sa isang lugar dahil magkakahawa yung mga baboy. Sapagkat pinapanatili sana natin, kamukha nung Region 8 ng Western Visayas, ay wala pang ASF ang lugar na yan at inakala namin na ma-isolate yan at huwag maglalagay ng mga imported na mga pork sa mga lugar na yan sapagkat ang pinanggagaling ng ASF ay nandun Maghahawa-hawa. produkto na ating ini-import. Pero pati yung regulatory aspect ka TV yung ginagamit niyang mga veterinaryo, pati yung napakaraming mga permit na binabayaran lahat ng mga bibili ng baboy manggagaling sa Luzon at pupunta sa Visayas bago siya makabalik dito, siguro mga 10 hanggang 2 beses na may patong na yung presyo sapagkat yung mga dadaanan niyang mga istasyon kung ano yung babayaran niyang napakaraming bayarin na sinabi ko na matagal na namin sinabi sa kanya na dapat ma-streamline lahat ng ito. Isa na lamang ang dapat na istasyon na pagbibilhan ng mga baboy na ito para hindi magkahawaan at makatulong na rin sa mga mangangalakal at hindi naman dapat na maging magpatong-patong ang mga presyo. Kaya tayo napunta doon sa importation na sa bandang huli, yung pala ang gustong mangyari ng DA sapagkat unang-una napakadali sa kanila yung importation na akala nila ay nakatutulong sa ating mga hog raisers.
Pero ang importante dyan, na mas nakatutulong sa kanila dahil simplify ang buhay nila at kumikita pa sila. Alright. Sir, yung po mga nagtatanong kung bakit nagbe-blur yung video ni Senator Marcoleta. Kasi ganito, kinausap ako ng anak ni Senator Marcoleta, si Libni. Kada, kailan ba schedule ni dad, ganyan. Sabi ko, interview ko tatay mo, isang kondisyon lang, ngingiti lang siya sa live. Kaya ang problema po yata, yung camera ni Senator Marcoleta, ni Congressman Marcoleta, hindi sanay nang umingiti siya. So ang feeling ko po dyan, tuwing ngingiti si Senator Marcoleta, lumalabo yung camera, parang sino ba to? Hindi ko to kilala. Ganyan. So anyway, Congressman. Isa po sa mga maganda po yung tutuhanan lang, nagaganda na ako sa sagot ninyo doon sa pwede natin gawin sa bigas o pwede natin gawin sa hog industry. Ang kaba ko nga lang po, alam naman natin, sir, marami pong mga senador, na mga tumatakbong senador, ganda ng pangako, parang biglang man of the masses, tapos pag naupo na, hindi mo na mahagilap. So kung sakali po, sir, napalari kayo na manalo, ano po ba po pwede nyo gawin, sir, para mas madali kayong ma-reach ng karaniwang Pilipino kung sakaling may pinagnanak ba sila? Halimbawa, sabihin na, Senator, 3 months na, o 6 months na, o 1 year na, wala pa nagaganap sa buhay namin magsasaka. Paano po ba nila kayo, sir, pwedeng ma-contact o ma-reach, ganyan? Sa lawak ng ginagalawan mong daigdig, TP, siguro ngayon pa lang dinideputize na kita. Ikaw ang pumuntak sa akin sa lahat ng mga problemang nakikita mo na hindi natin nare-resolve. Isa ka siguro sa mabuting paraan at daluyan ng mga tao para maiparating natin lahat ang problemang dapat na ayusin sa lalong madaling panahon. Maaring mahirap sa umpisa, TP, ngunit magtiyaga tayo at huwag tayo mawawala ng pag-asa. Kasi kapag ang tao ay talagang balak niya na gumawa ng mabuti at hindi lamang ang kanyang ibubuhay ay pamumulitika, sa palagay ko marami tayong magagawa. Iba yung namumulitika lamang iba yung gagawa ng mabuti. Senator, ang sabi ko sa inyo, ngumiti, hindi sumipsip. Sumisip-sip kayo sa akin. Pero ito po, sabi po kanina po, napag-usapan natin, naging ticket kayo ni BBM, yung sa bigas, yung sa palay. Bukod po ba dun, sir, ano pa po ba ang inyong mga magiging thrust? Ano pa po yun yung magiging mga proyekto kung sakaling kayo ay magiging senador? Ano po ba mga balak niyong gawin sa Senado? Ang kauna-unahan sana ang gusto kong gawin, maibaba natin yung singil ng kuryente na may pamamaraan naman sa batas. Pangalawa, yung bumagsak na kalidad ng ating public education, kinakailangan ma-address natin kaagad. At ang pangatlo, lahat naman ng gagawin natin para sa kabutihan ng bansa, huwag nating kalilimutan yung laban natin sa korupsyon. Marami nagsasabi, lahat ng gustong umapel, lahat ng gustong manalong senador, palaging sinasabi, gagawa sila ng paraan para ma-address ang korupsyon. Ngunit, wala naman silang sinasabing pamamaraan kung paano gagawin. Ako matagal ko nang sinabi, babaguhin ko lamang ang sistema ng Commission on Audit, babaligtarin lang natin yung katamaran na ginagawa nila sa maraming panahon na kinakailangan maging pre-audit ang ating modality, hindi post-audit. Sa ganung paraan, marami tayong matutukoy, nag-uumpisa pa lamang, namumuo pa lang ang anomalya, nagbabalak pa lang na mangurap na yung mga tao, mapapansin mo na kapag pre-audit ang modality ng ating sistema. At madaling gawa ng paraan yan sapagkat yung mismong State Code of the Philippines, kinakailangan lamang amyendahan yon. Sapagkat ang nakalagay doon, dapat maging preventive ang approach. Hindi magiging preventive, TP, kung mananatili ang post-audit na kanilang ipinamamarali. At yan ang palagi nilang ikinakatwiran para bang hindi nakasulat sa saligang batas ang salitang pre-audit. Nakalagay, TP. Sir, may misgiving lang ako dun sa suggestion nyo na yon. Kasi pag pre-audit, hindi po ba medyo messy, hindi po ba kapabagal yan ang implementasyon ng mga proyekto? Dahil nga po, di ba, hirap yung, halimbawa, in-implement mo yung project, tapos may chubu-chuchu sa'yo na, may gumagano na agad sa'yo. Hindi po ba mababagal ang implementasyon ng mga government projects kung magkaroon tayo ng pre-audit sa sistema po ng COA? Yan ang palaging pinangangatwiran ng COA. Sa lahat ng pakikipag-usap ko sa kanila, ang palagi nilang sinasabi ay babagal. Ang tanong ko sa kanila, paano nyo nalaman na babagal? At gaano kabagal? At gaano ang epekto? Meron ba kayong ginawang study na kung halimbawa nag-pre-audit tayo ay babagal? Ang totoo niyan, meron silang circular TP na sinunod. At alam ko yung ang number ng circular, tinanggal nila yung pre-audit sa kadahilanan daw na babagal daw ang pag-implement ng mga projects. Pero wala man lang silang ibinigay o pinresenta na study hanggang kailan babagal at to what extent will the projects be slowed down if they will change the modality from post to pre-audit. Wala silang binigay sa amin Palagay mo nang bumaba, halimbawa, o bumagal sandali. Siguro, sa umpisa, maaaring magkaroon tayo ng konting problema. Pero sa tingin ko, sa kalaunan, kapag ito'y naipundar na natin at nakasanayan na natin ng pre-audit, yun ang magiging ideal para sa atin. Maaaring bumagal sa umpisa, mga ilang projects ang bumagal. Nandun na ako.
sapagkat hindi naman natin mapipiho lahat, hindi lahat ng paraan ay perpekto. Ngunit naniniwala ako sa sandaling ito ay maitama na natin sapagkat nakagawian na, naging patakaran na natin ang pre-audit. Sa palagay ko, magiging mas beneficial ito kaysa sa nangyayari ngayon. Sapagkat ang nangyayari ngayon, halos taon-taon, palagi na lang sinasabi, ano man ya dito, ano man ya doon, corruption dito, corruption doon. Hanggang doon na lang, hanggang na lamang tayo, TV, sa pagtingin, sa pagbasa ng mga report. Pero wala namang mangyayari. Ano mas gusto natin? Yung mag-report kayo o ma-prevent natin ang napakaraming korupsyon na maaari pang mangyari sa buhay ng ating bansa? Alright. So ito po, sabi nyo kanina, kung merong hinaing sa inyo yung tao, sabi, dinedeputize nyo ako. No, open-minded ba kayo, sir? Kung sakali maging senador kayo, i-appoint nyo po ako ng Senatorial Assistant for Social Climbing. Ako po, sir, yung taga-putol ng ribbon. Ako po yung mga taga-beso-beso pagka may party. At saka po pag groundbreaking, ako yung hahawak ng ginto na pala, yung yung ganon. Kailangan po, sir, yun ang condition ko, sir. Po, pwede ako maging hotline ninyo, pero ako yung taga-beso. Okay pero lang ba yun, sir? gusto kitang maging hotline pero hindi sa parang ikaw ang beso-beso sapagkat Ay, hindi, gusto ko ako beso-beso. Hindi, joke lang po, ano, sir. mas importante yung mas nalalaman mo yung mga complaints. Ikaw ang unang sadlakan ng mga complaints kasi alam ko pagka dumating sa opisina mo halimbawa, may maliit ka namang opisina, nasala mo na yan at madali na nating mapag-usapan. Halimbawa, sa isang araw, halos 1,000 ang complaints na dumating. Pagtyagaan mo na ayusin yun. At ikaw naman ay consultant ko naman at itatalaga ko dyan. Hindi ako, guys, disclaimer, kung magko-consultant ako dito, piso consultant lang, hindi ako tatanggap ng pera dyan. Disclaimer lang. Pagkakaroon natin ng konti siguro, mga 2 piso naman siguro. Dalawang 2 peso consultant lang, guys. Ilugi pa ako sa pamasahe para kunin yung sweldo. Ng position mo, TP, daluyan ka kasi ng komunikasyon. Maraming tao ang nakikinig sa'yo at maraming tao ang maring magpadala ng mga concerns na maaaring maiparating natin sa Senado. Gagamitin ka nila at sa tingin ko naman hindi ka naman siguro magmamaramot na paggamit mo yung sarili mo at ang opisina mo na maging daluyan ka ng complaint at concerns ng ating mga kababayan provided that they are legitimate at kinakailangan natin silang tulungan sa mas madaling panahon. Ay, in fairness naman, sir, masungit ako pero hindi ako maramot. Okay, ganito, sir. Nabanggit niyo po kanina, okay na korupsyon, napag-usapan na natin yung isa na skip natin, sir. Ang sabi niyo, gusto niyo pababain ang presyo ng kuryente. Paano niyo po gagawin yun, sir? Unang-una, alam mo ba na ikaw ba napansin mo na yung monthly statement na billing mo sa Meralco? Ay, ayoko tingnan. So, nasisira araw ko, sir. Kaya kung naitanong yun, doon lang makikita mo yung 2 items na aking sinasabi na hindi dapat na binabayaran ng isang consumer na katulad mo. Yung system loss, kaya merong system loss, yan ay nakasaad sa isang Republic Act na ginawa ng Kongreso. Sila mismo ang nagtalaga ng porsyento ng system loss na dapat bayaran ng kahit na sinong consumer. Ay, sa EPIRA, sir? EPIRA? Hindi, yung Republic Act 7832. 78. Ito yung Anti-Pilferage Act. Nasa Ah. Section 10 ng batas na yon, itinalaga ng batas na magmula sa 14%, bumaba na nga yan eh. Pero kahit na bumaba pa yan, TP, ang sinasabi ko, hindi makatwiran sa lahat ng nagninegosyo na sila'y wala man lang silang risks. Alam mo, kapag ikaw ay nag-isip at ikaw ay nagpanukala, nagmuha ka ng negosyo sa pagbebenta ng kuryente, lahat ng negosyo, TP, merong risks. Bakit ikaw lamang ang nagninegosyo na pati yung risks ay binabayaran ng mga consumers? Oo nga. Tanging ikaw lang. Ikaw lang ang may monopoly niyan. Bakit ganon? Kasi walang incentive yung mga electric company, walang incentive na iwasan yung jumper. Kasi, charge naman nila sa taong bayan yung nananakaw. Tama po ba? Tama ka. Bakit ka pa kukuha ng gwardiya? Bakit ka magtatalaga ng pulis na babayaran mo na bantayan yung mga nagnanakaw ng kuryente? Babayaran mo rin yan eh. Kaya kung pinaka-komportable lahat, yung mga kumpanya, yung mga distribution utilities, sapagkat anuman ang mangyari, hindi sila nawawalan. Yung kawalan nila ay kawalan natin sapagkat tayong nagbabayad sa kanila. Pangalawa, yung local franchise tax, halimbawa yung Meralco, kapag sinuma mo doon sa kuryenteng binabayaran mo, higit na malaking bahagi, ikaw ang nagbabayad. Ang tanong ko sa kanila, bakit pati yung local franchise tax naman ka ako ng Meralco? Bakit ang malaking bahagi niyan ay babayaran pa ng consumer? Ano ka kung kaugnayan naman ng consumer sa pagkuha mo ng franchise tax? Ikaw mismo ang nagpasya na pumunta ka at pumalaot ka sa ganyang pagninegosyo. Pagkatapos lahat ng iyong mga bayarin, ipapapasan mo sa mga consumer?
At dyan na nga nagtatapos ang ating video mga kabanat, at ano ang reaction mo sa video na to, paki-comment na lang po dyan sa comment section at isa-isahin ko yan babasahin. Yan ating pag-uusapan sa comment section, at wag mo nga kalimutan hit ang like, subscribe at pakihit ang notification bell para mas lalo po kayong updated. Maraming salamat kabayan, hanggang sa muli nating pagkita-kita.